Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Kabanong, ang inyong tagapagsalaysay ng mga kwento ng mga misteryo at kababalaghan, mga kwento ng mga multo at aswang, mga maligno at mga kakaibang pangyayari at mga nilalang. Dito lamang sa Aklat ng Lagim na pinamagatang Haunted House sa Gatchalian, ikalawang yugto. Mga totoong kwento ng lagim ni Kabano. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong Kabanong upang magsalaysay ng isang nakakapangilabot na kwento para sa ikalawang yugto ng Haunted House sa Gatchalian 2. Ngunit bago ang lahat, gusto ko munang i-shoutout ang mga bago nating subscribers. Jasmine, Angela de la Cruz, Zed Hunt, Dogecoin, Johanny Uka, Ang Pinuno, Michael Berzamina, Death Vlogs, Rodel Bermejo, Zaids Nathaniel Benedicto, Rico Del Rosario, Neza TV, Giovanni Pido, Sasha Sudario, Martena Gatchalian. Special shoutout para sa apo ni Beth Villegas na si Zakiel Maison Quinto, Janet Villegas, Montalvo Quinto Villegas Oriondo Family at Charlie Fry. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ating pagsasalaysay. Tay, pakiusap. Sabihin niyo sa akin ang nangyari sa bahay na yan. Bakit may nangyayaring kababalagan sa loob niya na hindi maipaliwanag? Makinig kang mabuti sa akin, iho. Nung unang itinayo ang bahay na yan, napakasaya ng pamilyang tumira rito. Naging maganda ang kabuhayan nila. Mabilis lumago ang kanilang negosyo, ngunit isang araw ay pinasok ang bahay na yan ng mga magnanakaw. Itinaon nila na wala yung asawang lalaki nung pinasok nila yung bahay. Huwag na kayong lumaban! Ilabas nyo lahat ng alahas at pera ninyo! Kung hindi, papatayin namin kayo! Wag! Maha kayo sa amin! Maha kayo sa mga anak ko! Nandiyan sa door lahat ng alahas ko. Yung pera namin nasa bangko. Wala kami tinatagong malaking pera dito sa bahay. Ayaw nyong ilabas ang pera ninyo, ha? Sige! Hawakan niyo silang lahat! Mga anak! Sige, patayin na rin mga yan! Wag yung mga anak ko! Pinag-uundayan ng saksak ng lalaki yung mag-iina hanggang sa malagutan ito ng hininga. Patay na silang lahat nang umuwi ang asawang lalaki sa bahay na yan. Halos mabaliw ang lalaki sa sinapit ng pamilya niya. Hindi na niya kinausap ang mga media na nag-cover ng insidente. At ang tanging pakiusap na lang niya ay wag nang ilabas pa sa pahayagan ang nangyari upang matahimik na lang ang kanyang pamilya. Lumipas ang panahon, unti-unting bumagsak ang kanyang mga negosyo at ibinenta na ng palugi ang bahay na yan. At ang balita ko nga dun sa lalaki ay nabaliw na at nagpakamatay na rin ito. Wag naman sana. Wala na talagang nakakalam kung nasaan na siya hanggang sa mabili na ng tiyahin mo ang bahay na yan. At ganun rin ang nangyari sa tiyahin mo. Nalugi ng nalugi ang kanyang negosyo at nagparamdam at hindi sila pinatahimik ng kaluluwa ng mga namatay. Parang ayaw nilang may ibang tumira sa bahay na yan. Ganun palang nangyari. Kaya naman pala parang ayaw na rin kaming patahimiking sa bahay na yan. Ngunit paano? Anong magagawa ko? Wala pa rin kaming sapat na pera para makapag-advance deposit para makalipat sa ibang bahay. Kaya wala kaming magawa kundi magtiis sa bahay na yan. Tinawagan ko si Tita Emmy para ikwento sa kanya kung ano yung naikwento sa akin ng matanda. Maaring hindi niya alam ito
Nung sinabi ko kay Tita Emmy ang buong kwento, para siyang natigilan. Para bang doon lang nabuo sa kanya ang kwento ng mga pangyayari sa kanila. Nagkwento si Tita Emmy sa akin. Kaya pala nung mga panahon na marami silang kasambahay sa bahay sa Gatchalian, madalas na napoposes ang mga katulong nila. Meron daw itong isang araw, nung tinuturuan niya ng assignment ang anak niyang bunso sa sala, inutusan niya ang isang kasambahay niya para isara yung pinto. Pero laking gulat na lang niya nung naisara yung pintuan, imbis na lumingon ang buong katawan ng katulong paharap sa kanya. Tanging ulo lang niya ang umikot hanggang mapunta ito sa likod at nakatikwas ang kanyang mga buhok. Nag-iba ang itsura ng mukha niya at bigla siyang sinigawan. Ano ang ginagawa niyo sa pamamahay ko? Akin ang bahay na ito. Umalis kayo sa pamamahay ko. Kung hindi, papatayin ko kayo lahat. Agad na tinawagan ni Tita Emmy ang kanyang asawa. Pinapunta rin niya yung mga driver nila ng FX. Agad na pinagtulungan ng 6 na driver yung kasambahay ni Tita Emmy. Napakalakas nito. Hirap na hirap silang itali ang mga kamay at paa ng babae. Nanlalaban yung kasambahay ni Tita Emmy. Ngunit parang isang asong ulol ang lumalabas na ingay sa kanyang bibig. Parang naging tunog ito ng isang halimaw. Mabuti na lang at active sa church ang isa sa driver at agad na kinuha ang kanyang Bible sa FX at dinasalan niya ito. Unti-unti, humupa ang nanlalaban na babae. Nagulat siya kung bakit nakatali ang kanyang mga kamay at paa. At sobrang nanakit ang kanyang katawan. At halos lahat ng mga maid ni Tita Emmy sa bahay ay isa-isang napoposes. At iisa lang ang sinasabi na lumaya sila sa pamamahay na yon. Lahat ng kanyang kasambahay ay isa-isang nag-aalisan dahil sa takot. At doon na rin unti-unting nalugi ang kanilang mga negosyo. At hindi na rin mabayaran ang monthly amortization ng bahay na naging dahilan ng pagka-embargo nito. Napakarami na palang di pangkaraniwang pangyayari sa bahay na ito. Ano naman kaya ang mangyayari sa amin dito? Halos mabaliw na akong kakaisip sa mga nangyayari at lalo na sa mga nalalaman ko sa totoong pangyayari sa bahay na ito. Patagal ng patagal kung ano-ano na ang naiisip ko. May mga oras na naghihintay pa ako sa bubungan ng bahay namin para hulihin ang misis ko kung may relasyon ba sila ng driver ng van nila. Iniisip ko na makita ko lang na hawakan ng driver ang misis ko. Tatalunin ko talaga yung van at pagtatatagain ko sila ng dala kong itak. May mga oras rin na kahit sa mabahong dirty kitchen, nagtago ako sa ilalim ng lababo nun. Katabi ko ang tambak ng basura, tae ng daga at mga nabubulok na katawan ng patay na daga. Nagtatago ko ron para lang mahuli ang asawa ko kung may ginagawa siyang kabulastugan. Hindi ko na alam kung ano-ano na ang pinaggagawa ko. Para akong nababaliw na. Nababaliw o napoposes na rin ng asawang lalaki na nagpakamatay. At nang dumating ang misis ko, pumasok sila ng driver sa loob ng bahay at may kasama pa silang isang babae. Asawa pala yun ng driver na laging kasama nila sa tuwing sila ay uuwi. Napahiya ako sa nakita ko. Para akong tanga na naghihintay, nag-iisip ng kung ano-ano sa wala naman palang dahilan. Hindi totoo ang iniisip ko sa asawa ko. Nalalason na ang isip ko sa kapraningan. Isang araw, nang mag-isa na naman akong naiwan sa bahay, nagsisimula na namang guluhin ang utak ko. Kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Bumili ako ng isang bote ng long neck ng flavored na lambanog. Inubos ko itong mag-isa. May hawak na akong kutsilyo. May bumubulong sa tenga ko. Paulit-ulit. Patayin mo na! Patayin mo na ang sarili mo! Wala ka ng silbi! Iiwan
Iwanan ka na ng asawa mo. Umuti ka! Wala kang kwentang asawa! Iwanan ka na ng asawa mo! May lalaki na siyang iba! Tigilan mo ako! Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa iyo! Naniniwala akong may Diyos! Huwag mo akong subukan! Dahil naniniwala akong may Diyos na buhay! Kung ano man ang nangyari sa inyo, sa pamilyang ito, na nakatira dati dito, wala akong kinalaman sa inyo! Wala akong kinalaman! Huwag kami ang pahirapan ninyo! Kung naghahanap kayo ng hustisya, handa akong tumulong sa inyo! Sige! Magpakita kayo! Kausapin niyo ako na maayos! Isolve natin ang kaso ninyo! Parang awan niyo na! Parang awan niyo na! Mahal na mahal ko ang pamilya ko! Huwag niyo naman kaming pahirapan ng ganito! Huwag niyo kaming pahirapan! Hindi ko na kaya ang mga nangyayari sa pamilya ko! Parang awan niyo na! Tigilan niyo na ang pamilya ko! Diyos ko! Tulungan niyo po kami! Maawa na kayo sa amin! Maawa na kayo! At dahil sa nangyaring yun, tumigil ang mga nagpaparamdam. Ang mga panggugulo sa amin ng mga hindi matahimik na kaluluwa sa haunted house na yon. Parang naliwanagan ang utak ko. Humingi ako ng patawad sa asawa ko at sa mga anak ko sa mga kabulastugang pinagagawa ko. Pinatawad naman ako ng asawa ko at ng mga anak ko. At pinatawag ng biyenan ko ang misis ko. Pinag-resign na siya sa trabaho niya. Binigyan siya ng pera para maghanap kami ng bahay na malilipatan. At nagbigay rin ito ng perang panimula para sa isang maliit na negosyo. Unti-unti ay naayos ang pamilya namin. At ngayon nga ay malalaki na ang mga anak namin. May mga apo na ako. At magkakasama pa rin kami at buo ang aking pamilya. Merong mga nagsarili na ng bahay at meron na rin kasakasama pa rin namin sa bahay. Mga kasangga, sa mga pangyayari sa aming buhay, madalas sumasadsad. May mga oras naman na kami ay nakaluluwag. Pero iisa lang ang natutunan namin, na kahit anuman ang mangyari, meron tayong Diyos na buhay na hinding-hindi tayo pababayaan. Lumuhod, magpakumbaba, lumapit at manalangin lang tayo sa Kanya at hinding-hindi niya tayo iiwan. Sana ay nagustuhan niyo ang 2 kabanata ng aking totoong kwento ng lagim. Kung hindi niyo pa napapanood ang unang yugto, hinihiling ko na panoorin niyo ito. Mga nagsiganap, Apple Monteflor bilang ina at boses ng 2 bata. At ang tagapagsalaysay, Kabanong at Noel Urbano bilang kanyang sarili at iba pang mga boses ng lalaki. Pakiclick naman ang like button kung nagustuhan nyo ang ating kwento at mag-iwan kayo ng comment kung ano ang masasabi nyo dito. At para naman sa mga bagong bisita dito sa ating channel, paki-subscribe at pindutin na rin ang bell button para lagi kayong nanonotify sa mga bagong videos. Paki-share na lang ito mga kasangga sa iba pa nating mga kaibigan. Hanggang sa muli mga kasangga, magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Dito lang sa Aklat ng Lagim ni Kabanong.